Good morning po sa ating lahat. Minsan pa po palakpakan natin ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Kayo po ay makibasa sa ating pong scripture reading ngayon pong umaga sa mga Efeso chapter 6 verses 1 to 9 po. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong paggalang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi tao. Sapagkat alam ninyong gaganti mga sa inyo at huwag silang pagbantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin sa iisang Panginoon na nasa langit at siya'y walang itatanggi. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga banal na salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, dakilang Ama, marami pong salamat. Wini-welcome ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri ka namin, O Diyos. Tinataas namin ang ngalan mo sa lugar na ito, Panginoon. We welcome you, Lord, in this place. Tunay nga po na manguna ka sa aming lahat. Manguna ka sa aming kalagitnaan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming pong salamat sa umagang ito na kami po ay dinako mo sa lugar na ito. Salamat po sa buhay na muli na in-extend mo sa bawat isa. Salamat sa kalakasan ng pangangatawan, sa aming pong paghinga. Marami pong salamat. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa aming pagtulog pa lamang, Panginoon. Salamat, Ama, sa aming mga katawan na palagi mo pong pinapalakas. Salamat, Lord, sa aming pong spiritual na lagi mo po, Panginoong, inaalalayan, Panginoong Yesus. Marami pong salamat sa umagang ito, Ama. Hayaan mo po na kami na yung mga likha ay tunay nga pong magpuri, sumamba, maglingkod, makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo po na sa umagang ito, maranasan ka naming muli. Ang iyong mga salita ay maging kalakasan ng aming spirito, Panginoon. Maging kalakasan ng aming mental, Panginoon. Kalakasan ng aming pisikal, Panginoong Yesus. Maraming pong salamat sa umagang ito, Ama. Ikaw lamang po ang aming itatanghal sa lugar na ito at sa aming mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang magpasimula ng gawain mo, Panginoong Jesus, hanggang sa pagwawakas, Panginoon. Ikaw po ang tunay na manguna sa amin. Salamat sa pagsama mo sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw po ang maging programmer namin sa umagang ito, Ama. Hawakan mo po ang bawat program, ang teknikal, Panginoon. Higit sa lahat, ang mga kaluluwa na makakarinig, ang lahat ng kaluluwa na madadapuan ng iyong mga salita, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ng iyong mga salita ay kapangyarihan, katulad ng iyong pangalan, Panginoon, ng lahat ng kaluluwa na makakarinig nito ay matatagpuan ng aming Panginoong Yesus. We speak, Lord, sa buhay. We speak strength, Lord, comfort. Salamat po, Panginoon. We speak life, Lord God, sa aming pong bawat isa, Panginoon, na nakakarinig, O Ma. Salamat po at sa umagang ito, dinideklara namin that we are victorious in the name of Jesus. Dinideklara namin, Panginoon, na kami po ay nagtagumpay sa ginawa ng aming Panginoong Yesus. Kaya po, Panginoon, tanggapin mo po ang aming dalangin at kami po ay umaasa sa iyong pong gagawin sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Hallelujah. Good morning po. Kinamayan na ba natin yung mga ating kapatiran, mga kapatid? Hallelujah. Salamat po dahil na-miss ko kayo.
Namiss ko kayo na isang linggo. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Tayo po ay nandito para magpuri sa Panginoon. Sabi nga po sa kanyang salita, sa 1 Corinthians 15 verse 10, dahil sa biyaya ng Diyos, ako ay naging ako. At ang biyaya niya na para sa akin ay hindi naging walang kabuluhan. Ako ay nagpagal ng higit pa sa kanilang lahat, ngunit hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ibalik natin sa Panginoon ang lahat ng para sa Kanya. Thank you, Lord. We worship you in this place. Hallelujah. Binabalik namin ang lahat ng papuri sa iyo, Panginoon, at sa iyo lamang, O Diyos. Walang matira po, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Praise God. Sabi nga, ang lahat ng ito, kapatid, dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa kagandahang loob niya sa atin. Kaya tayo nakakapagpuri, kaya tayo nakakapagtrabaho, kaya tayo nabubuhay dito sa mundong ito dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo ay umawit sa Panginoon, sama-sama tayong magpuri sa Kanya. Praise the Lord. Diyos, dakilang manunubos, buhay ko'y sa'yo.
pag-ibig mo, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po. Kundi dahil, Lord, sa iyong kabutihan sa amin, hindi kami, Panginoon, maliligtas. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo'y magpuri sa Panginoon. Ibigay natin ang lahat sa Panginoon. Ang lahat ng para sa Kanya. Praise the Lord. We worship you, Jesus. Lord, lumalapit kami, Panginoon, sa harapan mo. Ng buong puso, Lord. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Thank you, Jesus. We glorify your name. Lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyo. Panginoon,
purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming naninigluhod sa iyong harapan. Kahabagan niyo po kami, lingapin niyo po kami ng iyong habag at biyaya. Hayaan niyo po, Panginoon, kami ay humarap sa iyo, Panginoon, ang may puso. Bago kami puri ka namin. Para sa amin. At ngayon po, Panginoon, bilang paglilinis sa aming buong pagkatao, ang salita niyo pong mahayag, hayaan niyo pong tanggapin namin ito ng buong buo. At salamat po sa kapangyarihan na banal na Espiritu. Lord, i-illuminate niyo po ang iyong mga salita sa amin upang maintindihan namin, maunawaan namin. Sapagkat hanggat di namin naiintindihan ang iyong mga aral, ito'y parang sa amin walang saysay. Kaya nga po, dalangin namin para maghatid ito ng kagalingan sa amin. Buksan niyo po ang aming mga kaisipan, Panginoon, patungo sa iyong mga salita upang patuloy kami magpakumbaba at sumamba sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat ika'y mabuti noon, ngayon at magpakailanman at magpapatuloy, Panginoon, habang, Panginoon, hinintay namin ang iyong pagbabalik bilang isang iglesia, Panginoon. Salamat po na marami. Dalangin po namin, Panginoon, sa pagkakataong ito, ang mga bagbag na puso, i-lift up niyo po, itaas niyo po sila. Palakasin niyo po sila sa iyong mga salita. Palakasin niyo po sila, mga dumaranas ng mga pagsubok, dumaranas ng kapighatian, dumaranas, Panginoon, ng persecution, dumaranas, Panginoon, sa kabig-kabilang problema, Panginoon. Hindi po namin dalangin na alisin niyo po sila, kundi pagtagumpayin niyo po sila sa kanilang dinadanas, Panginoon. Salamat po, sapagkat ang biyaya niyo po ay sagana, Panginoon, na siyang tutulong sa amin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras kung kailan namin ito kailangan. Salamat po na marami sa iyong mga patnubay palagi sa amin. Kaya po kami narito, inihahandog po namin sa iyo anuman ang alalahanin, inihahandog namin ang mga puso sa iyo, Panginoon. Upang, Panginoon, pagharian niyo po kami patuloy. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, kalayaan, kapayapaan at kagalingan ang dulot ito sa aming mga buhay. Pinupuri ka na po namin, hindi pa po namin napapakinggan, alam po namin ito'y napakahalaga na pagkain para sa amin. Kaya mo po, Panginoon, maibalik lamang sa iyo ang lahat ng karangalan, papuri, walang maiwan sa amin. Sa ngalan po ni Jesus tayong Panginoon. Amen. Makaupo na po tayo. Okay. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. At alam ko po kayo'y handang-handa na. At okay na po ba yung ating Okay. Okay, ang Iglesia ng Diyos na buhay, ating pong tema. Nandun pa rin po tayo sa pagiging alipin, pero nasa tagapaglingkod na po tayo ng Iglesia. At pinag-aralan natin ay yung salitang gaya ng kawal. Alam niyo po ba ang mga Kristiyano ay kawal? Sabi niyo po, kawal. Lagi pong nasa battle. Sabi niyo po, battle. Okay, tingnan po natin yung key verses po natin, dalawa po siya, kaya siya. Ephesians chapter 6 verse 11, 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4 na may kaugnayan po sila. Pero doon po kasi tayo sa Ephesians, kaya ang pinaka verse po natin, Ephesians chapter 6 verse 11. Okay, lagay po natin, kapatid. Okay, magbihis kayo ng buong kagayakan, sabi sa isang salita, kasuotan ng Diyos o buong kasuotan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo o sa mga devices. Alam niyo po ba hanggat maaari si Satan ay gumagawa ng paraan para ma-deceive niya ang mga Kristiyano?
para mabihag niya. Pero hindi maalis yung kaligtasan ng mga Kristiyano. Pero gusto ng dyablo kasi ay hindi tayo mapakinabangan sa kaharian ng Diyos. Kaya ang payo sa atin ay magbihis, magsuot ng buong kagayakan, hindi po kulang. Sabihin niyo po, hindi kulang. Kailangan po kompleto. Kaya maraming Kristiyano na bumabagsak kasi hindi nagsusuot ng buong kasuotan na pag-uusapan natin sa mga susunod. 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. I hope sa kay Samuel lang po siguro tayo mag-example. Punta na po tayo sa mga susunod na aralin. At medyo mahaba pa po itong kay Samuel So may 3 part po siya. Okay, makipagtiis ka sa aking mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Meron tayo na tagapanguna. Sabi niyo po, tagapanguna. Ibig sabihin, nakikita natin yung mga pagtitiis ng mga leaders. Ito kasi, si Timothy ang tinuturuan ni Paul. Sabi ni Paul, makipagtiis ka sa akin ng mga hirap. Kung ano yung mga tinamasa kong hirap, hindi po yung yung parang hirap ng noong parang kakulangan sa mga bagay. Kompleto po si Paul sa pamamagitan ng Jesus Christ. Kompleto po tayo. Ang sinasabi niya yung hirap, yung pagtitiis bilang isang ministro. May mga tiisin ng mga Kristiyano. Hindi ito naaalis sa atin. Kasi dito tayo lumalakas. Amen. At ang sabi niya, gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Pag sinabi mabuting kawal, kung walang tiisin ng mga Kristiyano, hindi po siya kawal. Hindi ba't ang kawal nagtitiis na nagbabantay? Laging alerto? Amen. Makipagtiis ka sa akin, sabi niya po dyan ng kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Kristo, kasi si Paul ay mabuting kawal. Pinapasa ni Paul kay Timothy, verse 4. Ito po yung kagandahan, ang pagtitiis natin, kaya minsan nakakalimutan natin na meron pa ng tiisin ng mga Kristiyano, hindi na makapagpigil dahil sa takbo na mundo. Gaya-gaya, ito sabi niya po dyan, sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalo-bilo sa mga bagay ng buhay na ito o hindi nakikisangkot sa isang salita, hindi nakikihalo-bilo, hindi nakikisama sa takbo ng mundo o hindi nakikiisa. Sabi niyo po nakikiisa. Hindi po tayo gaya-gaya, iba po tayo. Ang Kristiyano ay iba, ibang sinusuot. Ang mundo, suot nila ang buhay ng pagkamundo na makasanlibutan. Mahalaga po yun. Upang siya'y kalugdan niya o nagtala sa pagkakawal. Kaya minsan, ang Panginoon natin nalulungkot kasi yung binigay sa ating tungkulin ay parang nababaliwala na dapat isinusuot natin. Naalala nyo, siguro, ipapaalala ko ulit sa inyo, ang ating mga ginagawa ay pagsamba. Our work is worship. Naalala nyo, naglagay pa nga yung mga kapatid natin ng sa monitor natin ng mga videos, di ba mga kapatid? Naglagay kayo dyan, di ba? Lahat ng ginagawa natin worship, kaya kailangan lagi tayo nakabasta ano man ang ating ginagawa. Ito'y anyo ng pagsamba kasi sa Panginoon. Kaya hindi tayo nakikihalo-bilo sa mundo. Ngayon, pag napol tayo sa mundo, nagkakaproblema. Hindi na nabibigyan ng kaluguran ang Panginoon bilang isang general natin. Amin po ba? Puntahan po natin mga alipin tagapaglingkod sa iglesia. At ngayon, ayoko na pupuntahan sa Mark. At alam niyo naman po yon, yung mundo, ito yung buhay nila, pinuno sila, boss sila. Pero yung mga alagad sinasabi, hindi gayon, baliktad. Kundi sinong gustong maging una, maging alipin. Kung sinong gustong maging dakila, maging alipin ng lahat, tagapaglingkod ng lahat. So yun yung kingdom. Yun yung pagtitiis natin, maglingkod tayo sa bawat tao. Hindi lang po dito sa church, sa lahat ng tao. Hindi po sa church lang. Amen. Kung ano tayo sa bahay, ganoon din sa labas, ganoon din tayo sa church, sa kapwa natin. Amen po ba? Okay. Pag-uusapan natin ngayon, tungkol pa rin po ito kay Samuel. Pero tumalon po tayo, nilundagan natin yung chapter 8, 9, and 10, 11. At siguro po pwede natin balikan paunti-unti, may hapyawan tayo. Pero sa verse 12, nandito po kasi yung pag-uusap o yung ginawa ni Samuel. May nilagay po akong pamagat po dyan sa Samuel chapter 12, Samuel chapter 12, verse 1 to 5, pero may pamagat po tayo dyan. Ito po ang sabi niya, ang pamagat po natin, ang katunayan na integridad ni Samuel bilang hukom.
Sabi niyo po, integridad. Si Samuel ay matanda na ng panahong ito. May marami na po siyang uban at siya'y palipas na. Talaga siya ay parang malapit na, kumbaga sa isang salita, nasa hapon na, kahaponan ng buhay. Di po ba? Yung mga edad siguro, mga 80, hindi po binanggit yung ilang edad ni Samuel, wala po nabanggit. Pero pag sinabi kasing matanda na, ang age po niya nasa 80 pataas. Yung po yan sinasabi ng Biblia. So ang katunayan ng integridad ni Samuel bilang hukom. Kasi pag hukom ka, kailangan nagampanan mo yung tungkulin mo. Remember, si Samuel ay priest in 12 years old. At the same time, sa kanya pagiging priest ng 12 taong gulang, naging propeta po siya at the age of 12 years old din. Yung ding taon na yon pataas. Why? Kasi nung panahon 12 years old siya, kinausap siya ng Diyos eh. Diba? Pag ang tao kinausap ng Diyos personally, hindi kayo mabuti, he is a prophet. Kasi pinapadaan sa kanya yung salita. Hello, para sabihin sa mga tao. Kaya siya ay naging propeta ng mga panahong iyon at the age of 12 years old. Okay, ipapakita natin ngayon kasi may integridad dapat ang pagiging priest. May integridad dapat ang pagiging propeta. May mga false prophet po kasi. Dapat may integridad din bilang isang tunay at totoong sumampalataya sa Diyos o sa panahon natin kay Jesus Christ. Dapat kung tayo may nanunungkulan sa gobyerno na alipin tayo ng Diyos, pamagitan ng paglilingkod natin sa bayan, ano dapat? May integrity. Amen. Mahalaga po ito dahil makikita natin paano makikita ang integridad ng isang tao. Ito'y isa sa larawan sa buhay ni Samuel para sa atin bilang isang iglesia ng Diyos na buhay. Remember, sige, puntahan na po natin. Nakalimutan siguro natin, ang mga Kristiyano ay may responsibilidad at merong accountability. Mahalaga po ito, napag-uusapan natin ito ng mga kalalakihan. Kaya kami, napakahalaga ng pag-uusap namin sapagkat hindi po pwedeng may accountability ka nang walang responsibilidad. Paano ka mananagot kung walang inatang sa iyong responsibilidad? Kaya nahihiramen. Puntahan po natin, mahalaga po yun, sinabi kong mga unang ito, integridad, tapos yung responsibility and accountability, mahalaga po yan. Now, punta po tayo sa verse 1. Verses lang po ito. Napag-aralan natin. I hope na ma-finish po natin ito. In verse 1, at sinabi ni Samuel sa buong Israel, ano sabi niya? Sino nagsasalita? Si Samuel. Nang panahong ito'y nasa harapan siya ng hari na si Saul. Ito po'y sa lugar na Gilgal. Sa verse 11, nakalagay po doon, sa baka huli-huli ang mga verses, dahil nagtalaga na siya ng hari, inanoint niya na si Haring Saul, at nagtipon-tipon na ang buong Israel. Remember this, lahat po sila na nasasakupan niya bilang hukom, ibinigay niya na ang responsibilidad kay Haring Saul. Makinig kayo, mahalaga po ito, ito'y talumpati, ito'y sinasabi niya na, at dito makikita natin, kahit siya'y palipas na, ang responsibilidad niya, ginagampanan niya pa rin. Kaya nahiramen. Sino po yung mga tatay ng tahanan? Okay, may responsibilidad po tayo bilang isang Kristiyano. Mahalaga po ito. At sino po dito yung merong nasasakupan? Alimbawa, sa trabaho, medyo mataas ka ng konti sa kanya. Sa mga may mga under ka ng mga tauhan. Taas po ang kamay, sino po? Mahalaga po ito sa inyo. Mahalaga din po ito sa mga leader na iglesia ng Diyos na buhay. Sino po yung mga leader dito? Parang nakaganon na. Parang ipit sa kilikili, parang alanganin na. Para po sa atin to, lahat po sa atin ito. Kung sino man maging una, maging alipin ng lahat. Take note, si Samuel dito, tignan natin kung siya'y naging alipin ng lahat. Kung siya'y naglingkod sa lahat, kung may integridad talaga sa kanya. Mahalaga po ito. Kasama po dito ang kanyang pamilya, buong Israel po ito.
At siguro kilalang kilala siya, maliit pa lamang siya, alam na kung sino siya at kung ano siya, na naglilingkod ba talaga siya o hindi. Mahalaga po yan. At una, yung sinasabi niya bang narito, ipinapakita niya, eto ako. At sinasabi niya rito, eto kayo. At eto ang aking pamilya. At eto ang mga general. Makinig kayo mabuti, ang kaharap niya rito, hindi basta-bastang tao. May hari at mga general na kasama niya nung una bilang hukom upang kumubkob, bawiin yung mga pag-aari na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Siya yung ginamit ng Panginoon para ibalik muli ang mga lupang kinamkam ng mga Palesteo. Naalala nyo? So, eto na po ang pinaka-main event na magpapakita kung ano ang klaseng tao si Samuel. At tayo po pwedeng ganon. Minsan tayo, ang kwento natin pag namatay na tayo. Di po ba? Ayan, si ano, okay yan. Ayan, si ano, hindi okay yan. May mga ganon, di ba? Di ba may mga istorya pag ang tao namatay na? Kasi ito, parang hinahabilin na nito ni Samuel ang lahat. At dito makikita kung ang integridad niya ay bagsak o mataas ang grades. Tingnan po natin mabuti. At sabi niya, aking dininig ang inyong tinig. Wow, pinagbibigyan ni Samuel ang salita ng mga Israelita. Pinagbibigyan niya, wow, ibig sabihin si Samuel ay compromiser. Mahalaga po yun, pero tingnan natin kung ano muna yung mga nangyari sa mga nakaraang verses, sa mga nakaraang chapter. Kasi ang problema nito, binigyan na sila ng hari, kasi nga ang Diyos ay humihiwalay na sana naman sa kanila. Kasi nga matitigas ang ulo nila, sila ay humihiling na magkaroon ng hari. At pinagbigyan sila ng Diyos, kaya si Samuel ay nanalangin, mamaya babasahin po natin. At sabi niya, dininig ang inyong tinig sa lahat ng inyong sinabi sa akin. At sabi niya, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. Ibig sabihin, meron ang kausap dito, lahat ng tao, lahat nakakilala sa kanya, ibig sa pagkabata niya, kilala siya. Parang ito, ang tawag dito, General Assembly ng buong Israel. Dahil nung araw na ito ay naroroon na yung hari at ipinakilala na ng lubos. At mga ilang araw, eto na naman sila dahil parang nagugulumihanan ang bansang Israel sa mga desisyon. Makinig kayo mabuti. At sabi niya, nakinig sa tinig ng bayang Israel. Narito, nakinig ako sa tinig ninyo. At ako'y naghalal ng hari. Sa verse 1. Puntahan natin yung chapter 8, kapatid. Tingnan po natin. Kasi yung responsibilidad, makinig kayo mabuti, ni Samuel bilang isang judge, dahil humiling na po dito ang mga Israel ng hari. Kasi nga parang sinasabi, para bagang laos ka na yata, Samuel. Matanda ka na, uugod-ugod ka na, hirap ka ng lumakad. Kaya nga rito, naglagay siya ng mga hukom sa Berseba ang kanyang dalawang anak na palpak. Hindi porkit matuwid ang ama, ang anak ay matuwid din. Buong pagtuturo ni Samuel, meron po tayo kapatid, chapter 8. Okay, pakilagay po natin. Basahin po natin. At kanilang sinabi sa kanya, narito ikaw ay matanda na. Sino nagsabi? Ang mga tao. At ang iyong mga anak ay hindi lumakad sa iyong mga daan, kaya sila naghalal ng hari. Gusto sila magkaroon ng tagapangunan nila. Tingin nila si Samuel ay sablay. Pero i-check natin mamaya kung ano talaga ang nangyari. At ang sabi niya, at ang iyong mga anak hindi lumakad sa iyong daan, ngayon nga'y lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Naiinggit sila eh. Sa bawat bansa na may hari eh. Parang sila, gusto nila magkaroon ng hari. Nababalita na may hari, maganda may hari. Pero sa totoo lang, hindi po sila tumitingin doon. Tumitingin po sila sa kanilang paglayo sa Diyos na. Kasi biruin mo, yung great priest and great prophet na matuwid at ngayon ay hukom, makinig kayo mabuti, parang wala silang maibato rito kay Samuel eh.
Ngayon, para naiingit sila sa mga ginagawa ng mga bansa, malaya kami sa mga ganto, sa mga kalayawan, sa mga kalokohan. Diba? O, makinig kasi pagka naghumatol ang hukom na ito, talagang paparusahan si Samuel. Paparusahan ni Samuel. O, basahin po natin, verse 6. Ngunit hindi minabuti ni Samuel. Sabi niyo po, hindi minabuti. Tutol talaga si Samuel na magkaroon ng hari. Nang kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin, at si Samuel ay anong ginawa? Pakibasa naman po. Ano pong ginawa? Ako nagtatanong po eh. Nalangin. Pag may problema, tingnan niyo po mabuti, pag may problema, anong ginawa? Buong tao po ito, Israel po ito, kausap niya. Bigyan mo kami ng hari na mga bansa kasi ganoon eh. Kaya nga wag kang makigaya sa takbo ng mundo eh. Sila gustong gumaya. Kaya tutol dito si Samuel bilang hukom. Kasi hindi ba matuwid ang aking panunungkulan sa inyo? Ang sabi ni Samuel, ang ginawa niya dito, si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. Sometimes pag tayo, i-relate po natin, sometimes tayo pag may problema, makinig kayo. Pag may problema tayo, kung kanino tayo lumalapit, imbis na manalangin, humingi ng sagot sa Panginoon, humihingi ng sagot sa kaibigan. Humihingi sa sagot sa mga hindi Kristiyano. Humihingi ng payo doon sa mga hindi Kristiyano, kahit na yan ay marurunong sa ano eh. Sa mga, ang tawag dyan, yung mga psychology ba yan? Diba? Kahit mga doctorate pa yan, doon tayo kumukonsulta. Pero si Samuel iba. Ang laki ng problema niya. Nanalangin siya sa Panginoon. Eto po, tingnan po natin verse 7. Kaya si Samuel ay mababasa natin yung katunayan ng kanyang nagkakaroon ng integridad. Ang integridad, una, spiritual. If you obey the Lord's command, you have the integrity. Can I hear amen? Kung tayo ay nakikinig sa payo ng salita ng Panginoon, meron kang integridad. Pero pag hindi tayo sumunod sa salita ng Panginoon, wala nang integrity ang pagiging Kristiyano natin. Pag nakikipag-compromise tayo, wala na integrity. Hindi nakipag-compromise dito. Kasi karamihan nito, even yung mga general, nakasama niya sa digmaan. Mahalaga po ito, verse 7, kapatid, pasuyo po. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, take note, ito po, dinggin mo ang tinig ng bayan ng lahat na kanilang sinasabi sa iyo. Sige, sundin mo. Bakit? Sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil. Kasi matuwid ang kanya pamumuno eh. Kaya nahiramen, hindi naman ikaw ang tinakwil, kundi tinakwil nila ako. See? Bakit sila naghahanap ng hari? Meron naman matuwid na hukom na parang hari sa kanila. May takot sa Diyos, matuwid ang pamumuno, walang anomaly. Kaya dito, sabi niya, hindi naman ikaw ang tinakwil eh. Take note, pagka kayo gumagawa ng salita ng Panginoon at ayaw sa inyo, makinig kayo mabuti, hindi kayo ang tinakwil, ang Panginoon ang tinakwil. Amen po ba? At ang sabi niya, upang wag akong maghari sa kanila. See? Ang purpose ng kahilingan nila, ang Diyos na kinikilala nila, ibababa na nila. Parang bumibitaw na sila. Kaya sa conversation ng chapter 12, makinig mabuti, ipinaalala ni Samuel ang lahat ng pagliligtas ng Diyos sa kanila. At sabi niya, verse 8, kapatid, tingnan po natin. Ayon sa lahat ng gawa ng kanilang ginawa, mula ng araw na iahon ko sila sa Ehipto, hanggang sa araw na ito, sa kanilang pag-iiwan sa akin, minamahal sila ng Panginoon, lagi naman iniiwan nila ang Panginoon. Kaya sila naghahanap ng hari. Hindi naman ikaw tinakwil bilang isang hukom eh, ako. At ako ang hari, inaalis nila sa pwesto. At kanilang pag-iiwan sa akin at paglilingkod sa ibang mga Diyos,
Kasi nakikisalamuha na po sila sa ibang bansa eh. Hindi naman yung hari yung ano eh. Emily, gusto talaga nila makiayos sa takbo ng mundo. Kakaiba nga kayo eh. Yung ginagawa ng Panginoon sa kanila eh. At gayon ang, sabi niya, mga Diyos ay gayon ang ginagawa nila sa iyo, sa iyo. So inaalis ka sa pwesto kasi inaalis ako talaga. Ayaw talaga nila sa akin. Bilang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto. So ano main agenda dito? Although, kaya pinayagan din ng Panginoon, makinig kayo mabuti, na dinggin ni Samuel, kasi Samuel ay matanda na. At wala pa talagang susunod sa kanya para maging hukom. Kasi siya na po yung last judge. Si Samuel, kaya naglagay ng hari. At sa panahon ito, balik po natin kapatid sa chapter 12 po kapatid. Verse 2 na po tayo. Kaya naglagay po siya ng hari, at hindi lang basta-basang hari. Si Saul ay napakakisig na tao. Si Saul ay matipuno. Si Saul ay matangkad. Naalala nyo, si David at Goliath, pinasuot sa kanya yung sanggalang ni at saka espada, hindi niya mabuhat. Kasi si espada pa lang ni Saul, 7 kilo na, paano may hahampas yun? Yung ganyan niya, 10 kilo na, paano mo iangat yun? Hello? Kaya si Saul sa panahon nito, siya po'y napakatikas at napakalakas. Kaya kayang-kaya nitong mamuno. Maraming matatakot siya. Kaya pinayagan ito ng Diyos dahil ang Diyos nakakita rin na po pwedeng humalili at the same time. Kasi may plano siya na may susunod na hari na sa puso ng Panginoon ay napakalapit, si David. Amen. Kaya lahat merong magandang future. At siya napakatikas si Saul. Basahin natin verse 2. At ngayon, narito ang hari. Pag sinabing narito, inulit niya una narito, Hiremai. At ngayon, narito ulit, pangalawang salita ito, narito. Ngayon, narito, nakaharap kayo. Ang hari ay lumalakad sa unahan nyo. Sabihin nyo po, lumalakad. Eto na. Meron na kayong hari, meron na kayong tagapanguna. Ang kausap niya rito ay Israel at hari, mga anak niya at ang buo. Wala po, mga kamag-anak na andyan po yan. Makinig ka mabuti, ito yung assembly. Alam niyo po paano makikita kung tayo ay mataas ang integrity? Ipatawag mo yung buong pamilya mo. Maghandaan tayo. Halimbawa, maghanda kayo. Ay, meron tayo reunion. Ngayon, simulan mo sa isang salita. Ano ang tingin nyo sa akin? May lalabas diyan kung may integrity ka o wala. Can I hear amen? Sa bawat assembly may lalabas diyan. Kung ikaw'y namumuno, kahit ikaw nasa munisipyo ka, kung ikaw ay nasusuhulan, makinig kayo mabuti, malalabas kung merong integrity ka o wala. Bilang isang Kristiyanong namumuno. Kasi alipit nagapaglingkod tayo ng iglesia ng Diyos na buhay. Tapos hindi ka makakasamba sa Diyos dahil nakakaayong ka doon, sa takbo doon. Ito'y pagtutuwid, pagtuturo sa atin, reflection ito kung ano dapat natin ipamuhay. Ito'y guidelines para wag natin puntahan ang takbo ng mundo. Kung wala si Jesus Christ, dapat lagi tayo nakatingin kay Jesus Christ eh. Mamaya, babanggitin ko po yun. At ako'y matanda na at mauban. Sabi niyo po, matanda na. May tagapanguna na kayo. Huwag niyo na akong abalahin. Last ko na po ito. Sinasabi ko sa inyo, sinasabi ni Samuel. Ito'y huli ko nang sasabihin sa inyo, yung responsibilidad ko, nasa kanya na bilang ahari. Dahil siya yung hukom na ninyo. Siya yung magpaparusa, siya yung magbe-bless kung kayo ay karapat dapat doon. At ang sabi niya rito, matanda na, alam niyo po ba, minsan, may sinabi, nilagay ko po dito, wala po diyang kapatid din, naalala ko lang po, umaga, kasi minimeditate ko pa rin, kahit ilang araw na, minimeditate ko pa rin, naalala ko, at natagpuan ko po siya sa Proverbs 16:31, yung sinasabi niya mauban.
ang ulong may uban ay putong ng kaluwalhatian. Hindi porkit may puti ako, mga kapatid. Hindi po ganon, ha? Kasi may mga tao naman maputi ang buhok, wala naman pinagkatandaan eh. Hello? Bastos pa rin eh. Di po ba? Hello? Bakit kaya sinabi po ito? Yung ang ulong may uban ay may putong ng kaluwalhatian. Ito po kasi sa sumunod na praise. Ang sabi niya, masusumpungan sa daan ng katwiran. Pag gumagawa siya ng katwiran, makinig kayo mabuti, iyon nga yung kaluwalhati ang meron siya, may putong siya. Hello? Ibig sabihin, tumanda ito na may natutunan sa buhay. At may natutunan sa Panginoon. Amen. Dahil ang kanyang ini-imitate, ang kanyang ginagaya ay si Jesus Christ. Amen. Ibig sabihin, ay okay yan. Tagana sa panahon niya sa pagiging Kristiyano. Wow! Kaya nahiramin. At ang sabi niya dito, yung masusumpungan ito sa daan ng katwiran, sino ba yung katwiran natin? Si Jesus Christ. Kaya kung wala tayong relasyon kay Jesus Christ, kahit pumuti ang buhok ng isang tao, walang kaluwalhatian yun, walang putong yun. Nakapatong lang yun. Hindi po yung crown ng kaluwalhatian. Crown of destruction po yun, kasi wala kay Jesus Christ. Amen. At ang sabi niya, makinig kayo mabuti, mahalaga po ito, si Samuel ay matanda na, at sabi niya diyan, pangalawa, at narito ang aking mga anak ay kasama nyo. Ito'y nagsasalita, kung sa chapter 8 may problema ang sinasabi nyo yung aking mga anak, pinagsabihan ko yan. Ginawa ko nga silang hukom, pero sila ay pinapangaralan ko, hindi ako nagkulang dyan. Ngayon, eto sabi niya, meron na kayong hari, sabihin nyo, ayan, hindi ako lalaban para awatin kung anong parusang meron sila. Hello? Kasi siya na yung hukom, yung si Saul na eh. Amen. Ibinibigay niya na yung responsibility doon sa inyo, sa mga tao sa Israel. O sige, kasama niyo yung mga anak ko. O sige, may alam ko, hindi gawin niyo. Hello? At ang sabi niya rito, at ako'y lumakad sa unahan ninyo mula ng aking kabataan hanggang sa araw na ito. Sinasabi niyo yan ngayon, nung bata pa ako, kilala niyo na ako. Anong panuntunan ko sa buhay bilang isang priest? Ano yung aking nilakaran bilang isang priest at a prophet? At ano yung pinatupad ko bilang isang hukom? Alam nyo ngayon yan. At eto yung hari, sabi niya, alam ninyo yan. At even si Saul, kilala si Samuel. Integridad, sabi niyo po, integridad. Sinasabi niya, kilala niyo ako. Kumbaga sa ano, tignan niyo ako ngayon. At dito, isa sa larawan, si Samuel nahayag ang buhay sa lahat. Sabi niyo po hayag. Ngayon, makinig kayo mabuti kasi malaking sakop ni Samuel eh. Even sa atin ngayon. Alam niyo po ba sino lubos ang kakilala sa atin? Pamilya natin. Mga mahal natin sa buhay. Simula ng pagkabata, alam na kilala tayo ng mga gulang natin eh. Hello? Nung nagkapamilya tayo, kilala tayo ng magulang din natin eh. Ngayon may pamilya na tayo, kilala tayo ng ating asawa. Kilala tayo ng ating mga anak. Hello? Can I hear amen? Amen. Guidelines po ito para wag po tayo magkamali. At hindi pa po huli ang lahat. Lagi ko po sinasabi, hindi po huli ang lahat. At ang sabi niya rito, kilala niyo ako, lumalakad ako sa inyong unahan. Ngayon, nakikita tayo, nagtatanguan tayo. Minsan kapitbahay mo, nagkakatanguan tayo. Kilala niyo ako, hayag ang buhay ko sa inyo. Sino nakakakita pa? Kapitbahay. Hello? Take note sa Timothy chapter 3, 1 Timothy chapter 3 na pag-usapan po natin, bago siya maglingkod, dapat siya ay maayos sa pamilya. Hello? Sumunod sa labas, di po ba? Naalala nyo? Hello? Kasi ang lubos na nakakilala sa ating pamilya natin. Kaya sinasabi ito ni Samuel, kilala ako ng mga anak ko, paano ko sila dinisiplina. Kilala ako ng asawa ko kung paano ko sila inayos.
Lumalakad ako mula pagkabata hanggang sa ngayon, kasama nyo pa ako. Hello, sino po dito yung, ilang taon na tayo dito? 20 years na dito. Parang ayaw nyo tumaas ng kamay, ah. Tumatanda na ako, pastor, sa church, eh. Maganda po tumanda sa church kung may pinagkatandaan. Sino po dito yung lumaki sa church mula bata? May anak ako dito na lumaki. Sino pa? Si Charmaine na yan, Tomas. Sanggol mo yan, dito na yan. Di po ba? Si Deacon Jong, dadram siya, maliit pa yung ano niyan. Paa niyan, halos hindi pa maabot yung ano. Di po ba? Ito, maganda po dito. Ang nakakakilala sa inyo, pamilya nyo. Nakakakilala sa iyo yung church. Ano yung takbo ng buhay natin? At alam na mga kapitbahay ninyo, at alam, sumunod na mga katrabaho nyo. Dahil lumalakad ka, nagtrabaho ko, araw-araw doon. O sa school, mga kabataan, sino yung kabataan dito? Di ba't lumalakad kayo sa school, araw-araw, anong ugaling meron kayo? Kristiyano kayo, di ba? Kristiyano tayo, iglesia tayo ng Diyos na buhay. Kaya nahiramen. Nakakapag-worship ba tayo kay Lord kahit saan? Dapat ganon. Pag na-compromise ka sa mundo, makinig ka mabuti, hindi ka na sumasamba, nalulungkot na ang Panginoon. Yung nagtala sa'yo, nalulungkot na, hindi mo sinusuot ang pagiging kawal. Amen. Verse 3. Tingnan po natin kung ano ha. Pero siguro, dyan na lang siguro ako. Sa verse 3. At iwan ko po yung verse 4 and 5. Narito ako na naman, pangatlong beses, narito. Pangala, verse 2, narito rin ulit ako. Pangatlo, ito'y napakahalaga. Ngayon, nakita nyo ako, matanda na ako ngayon, may uban na. Mula bata, kasama nyo na ako. Alam nyo, ako'y naghahandog doon bilang priest. Kayo, alam nyo yung pamumuhay ko. At alam na mga kasama ko kung ano pamumuhay ko, kahit sila namatay na. Hello? At yung mga alipin doon, sa labas, bantay pinto, alam nila ang buhay ko. Narito ako ngayon. Makinig kayo mabuti. Dito ipapakita kung ano integridad meron. Samuel. Kasi ang responsibilidad niya, hindi niya tinalikuran. At hindi niya, kung accountable siya dito, may sinabi po siya dyan. Kasi alam niya, may pananagutan siya sa kanya, pinaglilingkuran ng Diyos eh. Hello? Narito ako, sumaksi kayo laban sa akin, sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng kanyang hari. O pinahiran na lang yung hari. Makinig kayo mabuti. Ito, makikita natin kung gaano kaganda itong verse na ito. Ang sarap, ano yun ito, pag-aralan ito. Ito ang time na ang hukom ay haharap sa bagong hukom na si Saul as a king. At haharap siya doon sa general, kung meron man silang bato o pukol na hindi magandang ginawa ni Samuel, sabihin nyo na. Kaya nahira, amen. Ang ganda din po ba? Ito na yung pagkakataon, sabihin nyo. Sumaksi kayo, lumaban kayo ngayon kasi meron kayo tagapagtanggol, hari na ito. Hello? Eto na ngayon, sumaksi kayo, meron ba kayong laban sa aking pamumuno bilang hukom? At take note, sa panahong ito, bilang hukom, nag-step down na po siya, sa aking panunungkulan bilang hukom sa Israel, ng 20 years, sige, sumaksi kayo. Sabihin nyo ngayon. At ang sabi niya, at ito, sinasabi ko po dito, narito ako, Samuel spoke not merely as judge, but also as a prophet and a faithful priest. Sinasabi niya ito, hindi na siya hukom, pero siya'y nagsasalita na bilang propeta at bilang pari. Alam niyo po ba, hindi mo naman maiiwan, kahit na tumaas ang ranggo mo sa paglilingkod, hindi mo naman maiiwan yung paglilingkod mo sa Panginoon eh. Nandiyan ka pa rin eh.
Hello? Tumaas lang ng konti, pero hindi naiwan ni yung pagiging priest niya, ni Samuel, at pagiging propeta niya. Naging tapat pa rin sa Diyos, kahit siya naging judge. Kasi bakit? Nakipag-ugnayan pa rin siya sa Panginoon. Ano man ang desisyon niya. Hello? Kinig kayo, mahalaga po ito. Una, narito ako 3 beses itong sinabi, sumaksi kayo laban sa akin. Ang tawag ko, at mayroong gumagamit sa salita nito, yung check, ano yung tawag dyan? Yung check and balance ba yun? I-balansin natin ngayon. Timbangin nyo ako ngayon. Nasaan ang panunungkulan ko dati nung kasama nyo ako? Timbangin nyo ngayon, ilabas nyo ngayon, yung sama ng loob nyo, sabihin nyo na, o yung galit nyo sa akin, parang sinasabi ito ni Samuel. Take note po ito. Itong lugar na ito, inililitis, makinig kayo mabuti, nagpasakop siya, nalitisin siya. Hello? Ng buong kapulungan ng matataas na general at ng hari, at ng panahon na yon na meron lumalabas na pwede maging priest. Lumabas na tong mga to. Sabi niya, ito yung tawag ko rito, ito'y patas na hukuman. Bakit? Lahat na eh. Hello? Kasi po, pwedeng yung hukuman mali dahil isa lang pinapainggan. Hello? Pero ito, pangkalahatan na po ito eh. Kasi pag may nagsabi doon, sa panahon na yon, Samuel, ganto ka, sino nagpapatunay? Di ba? Kaya ito'y fair na hukuman. Ito'y patas na hukuman. Makinig kayo mabuti. Una, ang sinabi niya, sumaksi kayo laban sa akin, sabihin nyo. Kahit ako'y matanda na, kahit ako'y may uban na, handa akong harapin kung ano man ang sasabihin nyo sa akin. Una, sa harapan ng Panginoon. Hello? Narito tayo, hindi tayo nakakatipon dito, hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, sa harapan ng hari. Mahalaga po ito. Ngayon, pag magsasalita ang isang tao, hindi ba sa hukuman, makinig kayo mabuti, hindi ba sa hukuman bago humarap sa pagdinig yung mga tao, anong ginagawa? Di ba nagsumusumpa sa Biblia? Di ba? I tell the whole truth and nothing but the truth. And I swear to God ba yun? Sabi niya. Di ba? Ibig sabihin, merong kakayahan na magsabi ng totoo. Bakit? Nangangako siya. Kaya ginamit din po ito. Andito, sabi ni Samuel, na andito ang Panginoon, sa harapan ng Panginoon, magsaksi kayo laban sa akin. Kung hindi ko sinunod yung pinasasabi ng Panginoon sa akin. At narito yung hari, nakaharap din sa inyo. Hahatulan ako ng hari kung ako'y mali. Amen. Dalawa po dito yung hahatol. Makinig kayo mabuti. Ito po ang nangyari. Ano yung mga kategory na main point kung ano po pwedeng ibato sa tao o sa kanya? Ito, sabi niya po dyan. Una, take note po, narito po, Samuel, siyempre, number 1, si Lord. Kasi yun ang pinaglilingkuran niya. Andito ang Panginoon, sabi niya, at itong hari na pinahirang ko ng langis. At ang sabi niya, kung kaninong baka ang kinuha ko. Wow! At kung kaninong asno ang kinuha ko. Anong significance po nito? Napakahalaga ng panahon nila ang baka at asno. Sa panahon nila, marami silang nakubkob na, nakuha nila ulit yung mga nila. Meron ba akong kinuha? Sumaksi kayo. Meron ba akong inagaw? Kasi may kakayahan siyang kunin nyo. Bakit? Judge siya. Hello? Tingnan nyo po yung hukuman natin ngayon. Di po ba? Po pwede siyang di ba? Mag-demand di ba? Hello? Hello? Ang hukuman natin po pwede mag-demand doon sa mga hukuman. Yung mga mali, maglalagay kay judge. Di po ba? Para yung persecutor, mabawala pala masala yung pinapersecute. Maglalagay yung pinapersecute. Po ba? Hello? Yung hukom na ito. Si Samuel, sabi niya, marami tayong nakuha ng mga ari-arian ulit sa atin. May baka ba akong kinuha? O asno?
Sa madaling salita, may ari-arian ba ako ngayon na galing sa inyo? Hello? May pera ba? Isa pa, may pera ba akong kinuha sa inyo? Hello? May ari-arian ba? May lupa ba akong kinamkam sa inyo? Ito pa yung nagsisignifika sa mga ari-arian ng mga kapwa niya Israel. Kaya ang taas na integridad dito ni Samuel. At pangalawa, sabi niya, at kung sino ang aking dinaya, sabi niyo po, dinaya, dinisib, niloko, sinungaling, kayo na ako nagsinungaling sa inyo. Sino dinaya ko, niloko ko para magkamit ako ng pakinabang? Sumaksi kayo. Ito'y General Assembly. Ito'y pagpupulong. Kaya makikita natin pag nag-assembly tayo, makinig kayo mabuti, sa tahanan natin, pag nag-ipon-ipon tayo, makikita mo yung mga anak mo, si Papa kasi ganoon eh. Di ba? Lalabas eh, di ba? Hello? Si Mama kasi ganoon eh. Di ba? Hello? Meron ba sa ating sasabing mabuti o may sasabing labag? Kaya nahihiramin. Ay si Papa malambing, si Mama malambing, may lalabas. Di po ba? Pag nagkakain na ng pamilya, may lalabas. Dito nakita, simulan mo, anak, ano masasabi mo tungkol sa akin? Papa, ikaw medyo kuripot eh. Ganun ba? Di susunod din na. Di ba ganun? May lalabas eh. Hello? Hello? Kasi bakit? Ano pinapakita dito? Ito'y guidelines para makita natin, ma-check natin ang ating sarili kung nasa balanced life tayo na pagiging Kristiyano. Hello? Kung tayo Kristiyano, na itatama natin na sarili natin sa salita ng Panginoon. Meron ba akong dinaya? Ang ganda din ito, Siso, yung buhok na to, pampaganda to ng buhok. Yung buhok mo, kalas-kalas. Pandaraya, kasi gusto mong kumita ng pera. Pampuputi ito, halimbawa sa akin. Hindi naman ako pumuti. Di ba? Kauli-huli lang sagot sa akin, magpakulo ka na lang, babad ka na lang. Di ba? May dinaya ba tayo? Reflection ito sa atin. Meron ba tayong dinayang tao sa kalabas? Sa pamilya natin, meron ba tayong niloloko? O mga anak, niloloko nyo ba ang magulang ninyo? Hello? Papa, pupunta kami dito, kailangan namin ng 200, nandun lang pala sa bidyuhan. Kaya nahir, amen. Dito kasi lalabas po eh. I-assembly mo pamilya mo, may lalabas po dyan. Alam niyo po ba, ang makapagkubli ng kasalanan ay nakapagpapasama ng kanyang katawan. Pero pag nahayag po ito, ito'y hilom. Hello, hihilumin to ng Panginoon. At sinabi niya rito, sino ang aking dinaya? At kung sino ang aking pinighati. Alam mo, pag judge ka, pwede kang pwedeng pabayaan mo yung medyo maliit na hindi nabigyan ng katarungan eh. Di ba? Hindi mo siya nabigay yung katarungan sa kanya na tama. Pwede mangyari, di ba? Judge siya, di ba? Hello? Sino ngayon yung mga nagreklamo na hindi ko ginawa ng patas na katarungan? Sinasabi ngayon dito ni Samuel, ako yung naging hukom eh. Ako yung naging hukom, eto na kayo. Sabihin nyo, meron ba akong pinigati sa inyo? Yung lumapit sa akin para humingi ng katarungan, sino kayo? Nasaan kayo ngayon kung hindi ko naibigay sa inyo yung katarungan? Napigati ba kayo? Kayo, sino sa inyo? Wow! Si Samuel napakagaling ng isip. Kasi sinecheck niya rin yung sarili niya. Baka sakali na meron siyang nakalimutan, nakaligtaan, na lumalapit sa kanya. Ngayon, malapit na alalan di po ba? Sasabihin na politiko, maasahan niyo ako, madali akong hanapin, mahirap matagpuan.
Di po ba? Si Samuel, lahat po yan. Kaya ngayon, sa loob ng 20 years, umikot po siya sa buong Israel. Hello? Ganoon siya kasikap bilang isang hukom. Dinadalaw niya yung, ano problema dito ay si nang nakaw, o sige, ganito, parusahan. Meron ba kayo nagreklamo sa akin at napighati na hindi nabigyan ng solusyon? Na hindi nabigyan ng katarungan? Hello? Kaya yung responsibilidad niya, ibinigay niya ang the best 100%. Ang kanyang paglilingkod. At tapos na po ako dito kasi okay na po yung aking time. Itutuloy po natin ang mga susunod na ito. Ito'y checking and balance. Sina-check niya kung siya'y nasa balance. Kasi baka tayo, makinig kayo mabuti. Ito conclusion po muna tayo. Minsan kasi takot tayo eh. Takot tayo sabihan tayo ng mga anak natin. Takot tayo sabihan tayo ng mga kapatiran natin. Takot tayo sabihan tayo ng mga kaibigan natin o kaklase natin. Kung sino tayo. Hello? Sino nagsabi dito dati na tell who your friends are and I tell you who you are? Sinong gumamit ng pastor? May nagsabi dito nun. Sabi mo sa akin kung sino yung mga kaibigan mo. Sasabihin ko kung sino ka. Mas mahaba ba ang panahon mo sa unbeliever? O mas mahaba ang panahon mo sa Panginoon? Hello? Hindi to Panginoon Sinasabi ko po sa inyo yung meditation mo patungkol kay Lord at sa iyo. Amen. At susunod ko po yung mga, mabigat po yan, yung suhol. Pag-uusapan po natin sa mga susunod po yan. Makinig kayo mabuti sapagkat ito ang pagkakataon para makita natin kung anong itsura meron tayo. Akala natin magaling tayo sa church eh. Hello? Akala natin magaling tayo dun sa ating mga kapitbahay eh. Pero nakalimutan natin dapat sa pamilya muna tayo. Hello? Hello? Napabayaan ba natin ang pamilya natin? Kasi kasama po dito yung pati anak niya eh. Hello? Kasama dito yung mga pamilya niya. Mga kamag-anak ni Samuel. Kaya nga General Assembly po ito. Wala siyang lusot pag may nagsabi sa kanyang ganto ka. Kasi may hari. Mali ka pala Samuel, ako na yung hari. Tagpas ka. Bakit malakas ang loob ni Samuel? Na humarap. Kasi ang una integrity niya ay nagmumula sa Panginoon. Dahil ang unang harap niya sa Panginoon muna pag may problema. Now, sa ating buhay bilang isang Kristiyano at binanggit po natin, isuot natin ang buong kasuotan. Sabi niyo po, buong kasuotan. Kung ano pinapayo sa atin ng salita ng Panginoon, isuot natin yon dahil si Kristo ang magpapatunay sa atin kung tayo nga ay totoong sumasampalataya sa Kanya. Faith without work is dead. Ang gagawin natin pag inamin natin ang ating pamilya. Pag inamin natin ang ating hanap buhay, kasi kapitbahay, hanap buhay, o kaeskwela, bago tayo mapainam sa lugar na ito. Alam niyo po ba, ang training ground, sinasabi ko po sa inyo saan? Sa pamilya, sa bahay muna. Kung maayos ka dito sa bahay, maayos ka palabas. Sino po dito taga-Saba? Taas po ang kamay. Hindi lamang po taga-Saba, kung saan kayo nakalocate. Makinig kayo, binanggit ko na po ito nakaraan. Makinig kayo. Kung tayo, magandang patotoo dito, tawagin natin yung mga taga-Saba. May masasabi ba sa atin na maganda? May nadaya ba tayo? Meron ba tayong kinuha sa kanila na hindi sa atin? Ako ba'y nangaral dito? Ako pwede akong tumayo dito. Ako ba'y nangaral dito? Humingi sa kanila. Pag may lumapit ba sa akin, pinahindihan mo ba?
May katarungan ka ba? Kung gusto natin makakuha ng mga kaluluwa, magpagamit ka mightily kay Lord. Yung integrity mo dapat na kay Lord. Bago sabihin ng tao, good yan. Kasi bakit? Una, approve ka kay Lord. Taas na ulit yung mga taga-Saba. Taas po yung mga bandang taga-taas. Taas po yung mga taga-buong Pilipinas na nakikinig ngayon. Makinig kayo. Kaya ang mga Kristiyano walang asin at ilaw, walang integrity. Bakit? Nakikisalamuha sa mundong ito. Kung anong kalakaran, gagawin. Paano magkakaroon ng great revival kung ang mga Kristiyano ay tutulog-tulog sa pansitan? Hindi alerto sa pagiging kawal. Makinig kayo mabuti. Last na po ito. Ang nagsisikap sa buhay na ito para dito lamang, walang saysay ang buhay mo. Pero kung nagsisikap kang sumunod sa Panginoon, sisikapin mong isuot ang baluti na ibinigay sa atin ng Panginoon. Para ano? Bigyan natin ng karangalan ang Panginoon. Sumunod ang karangalan sa labas. Wala yun, karangalan sa labas. Mas maganda yung sabihin sa atin ng Panginoon, good and faithful servant. Come into the joy of your master. To God be the glory. Inihanda itong Sunday School para tayo lumalim sa ating pananampalataya. Mailagay tayo sa tamang matibay na pundasyon. Kaya pag dumadalo tayo ng Sunday School, tumitibay yung ating pananampalataya. Hindi tayo nadadala ng mga sari-saring aral. Kundi, nais kong ulitin yung sinabi ni Pastor kanina. Ang Diyos ba hindi matuwid? Na ibig sabihin ay may matatalaga sa kapahamakan? Alam niyo po, ito ang sasabihin ko po sa inyo. Technically, kaya may mapapahamak. Alam niyo po kung bakit? Dahil mas pinili nila ang kasalanan kaysa kay Kristo. Kaya ibig sabihin, imbis na magtiwala kay Kristo, mas pinili nila ang kasalanan. Mas minahal nila ang kasalanan. Samantalang binayaran na ng Panginoong Hesus ang kasalanan ng tao. Ino-offer niya ang sarili niya para patawarin ang ating kasalanan. Pero may mga tao na sadyang matigas ang ulo dahil hindi sila pinili. Anak sila ng dyablo. Kaya sila pupunta sa impyerno dahil pinili nila ang kasalanan. Hindi nila pinili si Kristo. Yun po ang dahilan. At saka mga kapatid, huwag tayong magkakamali na ang Diyos may favoritism. Ang Diyos, kasi sabi ng ibang tao, pambihira pala kayo, yung doktrina ninyo, ang Diyos may pinipili. Hindi ba? Ganyan pala ang Diyos ninyo. At ito, mga kapatid. Kaya tayo pinili ng Diyos dahil hindi favorite tayo ng Diyos. Huwag tayong magkamali. Kaya tayo pinili ng Panginoon dahil nahabag siya sa atin. Yun ang katotohanan. Di ba, sinare ni Pastor kanina sa Roma chapter 9, yung mga sisidlan ng habag, kinahabagan lang tayo ng Diyos. Mula dun sa isang limpak na putik, ang putik ay marumi, maitim, mahina, pero dun sa limpak ng putik na yon, meron siyang kinuha, meron siyang pinabanal, meron siyang nilinis. So, walang favorite ang Panginoon. Kaya tayo, pinili ng Diyos dahil nahabag ang Diyos sa atin. Kaya purihin ang Panginoon, kinahabagan tayo ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, napag-uusapan din lang yung tungkol sa biyaya. You know what is biyaya sa English? Biyaya ay grace. Ang grace, pag sinabi sa Bible ang grace, pag binanggit ang grace, it is gift, regalo. Niregaluhan tayo ng Diyos. Lahat sa buhay Kristyano ay grace lang.
Yung tayo patawarin ng Diyos, regalo. Yung tayo manampalataya sa Diyos, regalo. Yung tayo gawing matuwid ng Diyos, regalo. Yung tayo ay pabanalin ng Diyos, regalo. Yung tayo ay kunin ng Diyos pagbabalik na sa rapture, regalo ng Diyos. Wala tayong parte sa buhay Kristiyano. Alam niyo po, ang malungkot na katotohanan. Iisa lang ang parte na natin. Ang parte natin ay kasalanan. Yun lang ang parte natin. Pero lahat ng pagliligtas, ang Diyos ang gumawa sa atin. Biyaya lang ng Diyos ang lahat. Alam nyo, kanina nagsimula tayo, nagustuhan ko yung sinabi ni Bailey tungkol sa grace ng Panginoon. Ibig bang sabihin halimbawa, pinili tayo ng Diyos, sinulat ng pangalan natin sa aklat ng buhay para sumampalataya tayo, magtiwala tayo kay Kristo. Binibigay ng Diyos ang grace sa sumampalataya lang sa nagtiwala kay Kristo. No? Hanggang sa pagtanda natin, ito mabuting balita, hanggang sa pagtanda natin, katulad ni Samuel, ibig sabihin, biyaya lang ng Diyos hanggang sa maputi ng buhok natin, tayo ay bibigyan ng grace ng Panginoon. Hanggang sa kunin niya tayo. Ang Kristiyano, it started with grace and we will finish with grace. Tandaan natin yan. Gusto ko yung sinabi sa Isaiah 46 verse 3. Sabi dito, listen to me. I have created you, nilalang ko kayo, and cared for you since you were born, simula pa nung tayo pinanganak. Nagmalasakit na ang Diyos sa atin. I will be your God through all your lifetime. Siya magiging Diyos natin sa buong buhay natin. Yes, even when your hair is white with age, maski na pumuti ang buhok nyo, siya pa rin ang Diyos natin. I made you, akong gumawa sa inyo, and I will care for you. Ako'y nagmamalasakit sa inyo. And I will carry you along and be your Savior. Dadaling ko kayo at ako'y magiging tagapagligtas ninyo. Yung biyaya ng Diyos, hindi lang nung bata tayo, sa loob ng buhay natin, sa buong buhay Kristiyano natin, ang umaalalay sa atin ay ang biyaya ng Diyos. Kung nagtiwala tayo ng buong puso kay Kristo Jesus, tinanggap natin ang biyaya ng Diyos. Kaya natin napagtatagumpayan ng tukso because of the grace of God. Kaya tayo nagkakaroon ng integrity, tinuro ni Pastor kanina, nagkakaroon tayo ng integrity bilang Kristiyano because of the grace of God. Nagiging magandang patutuo tayo sa mga tao dahil sa biyaya ng Diyos. Nagiging magandang patutuo tayo sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak dahil sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga ni Pablo, I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. But Christ lives in me. Si Kristo nakatira sa akin. And the life I live in this body, ang buhay na kinakapamuhay ko sa katawang ito, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya ang buhay Kristiyano, mga kapatid, it is all by grace. Ito'y pagtitiwala sa Panginoon mula umpisa hanggang huli. Nagtitiwala tayo kay Lord na tayo'y gagabayan niya, bibigyan niya tayo ng pagnanasa at kakayanan na gawin na nakalulugod sa Kanya. Tandaan natin, ang buhay Kristiyano ay hindi sa pamagitan ng effort natin, sa pamagitan lang ng tulong ng Panginoon. Kaya tayo nakakapamuhay ng banal, kaya tayo nakakapamuhay ng matuwid. It's all by grace. Kaya natin tinuturo ito dahil gusto nating matuto ang bawat isa to live by grace. Mamuhay tayo sa grace ng Panginoon. Hindi niloob ng Diyos na ikapamuhay natin ang buhay Kristiyano. Niloob ng Diyos na siyang mamuhay na sa atin. Dahil kung tayo lang mabubuhay, kakapamuhay natin ang buhay Kristiyano, hindi natin kaya. Kaya nangako siya na siya mamubuhay sa atin. Kung tayo magtitiwala sa Kanya. Siya maglalagay ng mabubuting gawa hanggang wakas, mula sa umpisa hanggang wakas.
Kaya nga, sabi ni baby kanina, binanggit niya, gusto ko yung sinabi ni baby kanina sa 1 Corinthians chapter 15. But whatever I am now, it is all because God poured out such kindness and grace upon me. Kung ano ako ngayon, ganito ako dahil sa grace ng Panginoon. And not without results, for I have worked harder than all the other apostles. Hindi mawawalan ng kabuluhan ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kung tinanggap natin si Kristo, nagtiwala tayo kay Kristo, sumampalataya tayo kay Kristo, hindi mawawalan ng kabuluhan ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Tandaan natin, it is grace, the grace of God, na tumutulong sa ating kahinaan. Sa ating sarili, hindi natin kaya. Pero ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa ating pangangailangan. My grace is sufficient for thee, sabi nga ng Panginoon. Kung kailan tayo mahina, doon tayo nagiging malakas. Dahil ang biyaya ng Diyos ang tumutulong sa atin. Kaya huwag tayo magkamali, kapatid. Naligtas tayo by grace, pero kinakapamuhay natin ang buhay Kristyano sa sarili nating sikap. Mali yun. Kung naligtas tayo sa pamagitan ng regalo, biyaya ng Diyos, maski ang buhay Kristyano, kinakapamuhay natin by grace. Ibig sabihin, biyaya lang ng Diyos, kaya tayo nabubuhay. Amen. Kaya mapalad tayo. Salamat sa Panginoon. Ibinuhos niya ang biyaya sa atin, sa ating buhay. Kaya alam niyo, sa totoo lang, minsan gusto kong madaya. Minsan parang gusto ko mainggit sa mga mayayaman. Kompleto sila lahat. Lahat ng gamit, mga kotse, mga kayamanan. Pero dumabalik sa aking isipan, wala ang grace sa kanila. Nasa akin ang grace ng Panginoon. At itong grace na to maghahatid sa akin sa buhay na walang hanggan. Kaya ibig sabihin, pagpapalit mo ba ang Panginoon? Saan mang bagay dito sa lupa? Napakadakila ng Diyos na bahaginan niya tayo ng biyaya niya para ikapamuhay natin yung gusto niya. Tayo magpasalamat sa Panginoon dahil dito sa ating church, itinuturo ang biyaya ng Diyos. Amen. Kaya tumayo tayong lahat, tayo magpasalamat. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po'y lubos na nagpapakumbaba sa katuruan na aming tinanggap, na Panginoon, tinalaga mo kami simula pa ng una, sinulat mo ang mga pangalan namin sa aklat ng buhay, pinili mo kami, Panginoon, dahil sa inyong biyaya, Panginoon, sa amin. Amang Diyos, salamat po na ang biyaya mo sa aming buhay ay hindi mawawala ng kabuluhan. Ito mag-aakay sa amin dahil kayo aming mabuting pastor. Ito mag-aakay sa amin, Panginoon, sa matuwid na landasin, Panginoon. Ito magpapabanal sa amin, Panginoon, hanggang sa kami kunin mo. Salamat po, Amang Diyos, nawa, Panginoon, ang tinanggap naming katuruan ay hindi mawaglit sa aming isipan, sa aming mga puso. At Amang Diyos, salamat po, katulad ni Samuel sa mga performance, kundi, Panginoon, inilagay mo kami sa inyong masaganang biyaya. Nilagay mo ang pagnanasa sa aming puso at kakayanan dahil sa biyaya mo po, Panginoon, upang gawin ang mga bagay na nakalulugod sa inyo. Salamat po, Amang Diyos. Salamat po sa aming pastor na ginamit mo po, Panginoon, upang kami turuan. Salamat po sa mga tumayo sa araw na to. At salamat po sa mga dumalo, Panginoon, sa mga kapatid na naging kalakasan namin ang kanilang presensya. Salamat po, Amang Diyos. At tunay nga, Panginoon, biyaya mo lang ang maghahatid sa amin hanggang sa kami kunin mo sa iyong pagbabalik. Panginoon, naghihintay kami. Maranatha, Lord Jesus. Nasasabi kami sa iyong pagbabalik muli, Panginoon. Kaya, Amang Diyos, salamat po, inihanda mo kami sa inyong muling pagbabalik. Inihanda mo aming buhay, Panginoon, na lumakad sa inyong kalooban,
lumakad sa inyong katwiran, lumakad sa inyong kabanalan dahil sa inyong biyaya, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Sumainyo ang pag-ibig ng Amang Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesus at kapayapaan, at ang pagsama ng banal na Espiritu sa lahat ng araw ng buhay natin. Amen at amen.